May tanong sa akin, Boss Rai, good PM po. Paano po kung monthly nakakahulog naman po? Halimbawa, yung monthly ko po, 5K dapat po. Wala po ako work at may sakit ako. Ang nahuhulog ko po kada buwan 3K. Pwede ka po ba kasuhan? Wait ko po, reply nyo po sir. Maraming salamat po. Right, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung makakasuhan po ba tayo kung hindi sapat yung ibinabayad po natin sa amortization natin. Yung sabi nyo, halimbawa, 5K, 3K lamang po. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa atin pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pindalan niyong mensahe. So sabi niyo nga is nakakabayad naman po kayo dun sa inyong nahiram, no, na instead na 5,000, 3,000 lamang po yung inyong naibabayad dahil nga wala po kayong trabaho at meron po kayong sakit. Ang tanong nyo po is pwede bang makasuhan? Okay, dun sa pwedeng makasuhan, maaari po kung mag-accumulate po kasi nga sabi nyo, 5,000 yung utang po ninyo at tapos 3,000 lang po yung naibabayad nyo. Kasi po, ang batas po natin sa Pilipinas, may batas dyan ha, ito po, ibabasahin ko po sa inyo yung ating batas, no? According po sa Article 1253, no, ng ating Civil Code, if the debt produces interest, payment of the principal shall not be deemed to have been made until the interest have been covered. So, ibig sabihin po, ang nirirespeto pong una, nababayaran or yung application po ng bayad is interest muna. So, meaning, kung kagaya po nun sa inyo, halimbawa, 5,000 ang amortization, 3,000 lamang po yung inyong naibabayad, yung pong interest muna ang ibabawas dun sa 3,000. Okay? Tapos, kung magkano po yung matira, yun lamang po ang mai-apply dun sa principal. Now, siyempre po, sabi nyo nga, hindi pa kayo, hindi continuous yung pagbabayad ninyo ng buo. So, maraming beses na kayo nagbayad ng 3,000. So, definitely po, nag-accumulate na yon. Kasi po, eto yan. Yung una, ganun ang nangyari, di ba? 5,000, tapos 3,000 lamang po na ibayad. So, siyempre, 3,000 ay binawas yung interest, tapos yung iba po sa principal. So, ngayon, yung susunod na buwan po na amortization, ganun pa rin, 3,000 pa rin yung ibabayad ninyo. So, magkaano po yung natira doon sa principal, dadagdag po yun. No? And definitely yun, yung nakaraang buwan, may penalty po yun. So, ngayon, ang application na ngayon yan is interest, penalty, tapos po yung amortization. So, hanggang sa talagang wala nang matira doon sa sa amortization, baka mamaya, puro interest and penalty na lang po pumasok yan. Tapos, syempre, dahil nga sa katagalan na puro partial lang, so magpapatong-patong na hanggang sa dumating na po yung panahon na talagang sa interest na lang po pumapasok at penalty. Di po ba? Kumbaga, hindi na susuffice nung inyong binabayad yung dapat ninyong bayaran. So, baka mamaya dumating sa point na desisyon na sampahan ho kayo ng kaso. Pero ang maisasampahan ho naman nilang kaso sa inyo is civil case, which is small claims. Di po ba? Pero wag na ho natin paabutin doon. Ang maibaabiso ko po sa inyo is kausapin nyo po yung inyo pong napanghiraman. Kasi ganito yan, no? Ang basa ko, no, o ang pagkakaintindi ko dun sa nahiraman po ninyo is, kumbaga, legitimate naman. So, definitely yan, incorporated yan, may certificate of authority yan, at kung yan, OLA, dapat yan, kasama yan sa recorded online lending platform. So, pag sinabi ho kasing legitimate na ganun, nagsasubmit po kasi yan ng business plan. Nasa business plan po kasi yung procedures nila kung paano gagawin yung pagpapautang, yung paniningil. So, ibig sabihin, structured po yung nahiraman po ninyo. May credit and collection policy yan, definitely. So, subukan nyo po na makipag-usap sa kanila
Kesa ho nagbabayad lamang po kayo ng kusa, ng partial, wala hong pupuntahan yun kasi talagang kakainin lamang po ng interest at penalty yon kasi ho, nasa batas nga po natin. Okay? Pakipag-ugnayan po kayo sa kanila, kausapin nyo po sila, tanong nyo kung meron silang program or payment option na nababagay po sa inyo dahil nga kayo ay may sakit at saka walang trabaho. Tsaka explain nyo sa kanila, tignan nyo po, kahit po ako'y walang trabaho at may sakit, nakakapaghulog po ako ng 3,000. No? Ang mali ko lamang po kanyo is hindi ako nakipag-ugnayan sa inyo. Ngayon, meron po ba kayong programa or meron kayong payment option na nababagay po sa akin na ang monthly amortization ito lamang po ang kaya kong ibayan. Okay? And definitely yan, mabibigyan kayo niyan. Makipag-ugnayan lamang po kayo. Ngayon, ang pinakamaganda dyan is magbigay po kayo ng proof na kayo po ay may sakit at wala kayong trabaho. Yung medical abstract nyo po, pakita nyo sa kanila. Okay, tapos pakita nyo yung, yung bank account ninyo or employment certificate nyo po. Diba? Kasi yung definitely yan, yung dati yung trabaho, mag-i-issue ng ng certificate of employment na hanggang dun lamang kayo sa date na yon na po nagtrabaho. No? Importante po na na kumbaga mabigay nyo yung proof or ma-prove nyo sa kanila na kayo nga po ay walang kakayanan na maghanap buhay nga dahil kayo ay may sakit. No, kasi po para at least mabigyan kayo ng ng magandang programa na naaayon po sa inyo. Kaya lang, ito po sasabihin ko sa inyo ha, yung pong restructure program definitely yan hahaba po ang termino po ninyo. And lalaki syempre yung inyo pong cost, lalaki yung utang po ninyo. Kasi humaba yung humaba po yung termino no. Ito nga po pala marami rin po kasing nagme-message sa akin ng ganyan na bakit daw po yung nahiraman niya is ang laki-laki daw po ng interest. Okay, actually meron po akong nakausap na ganyan Hindi man nakausap na naka-chat po ang tanong niya is bakit daw tong lending na to pagkalaki-laki daw po nung interest. Ang una ko pong tinanong is na-explain po ba sa inyo? Sabi, na-explain naman. Nakasaad po ba sa kontrata ninyo? Nakasaad naman daw po. O bakit po hindi nyo muna inintindi? Sabi niya nga sa akin is medyo nag-excited daw siya kasi first time daw niya na-approve sa loan. Sabi ko nga po sa kanya is yun lamang po. Dapat po talaga iniintindi natin kasi habang humahaba po ang termino, definitely yan, lumalaki yung interest yan. O bigyan ho natin ng halimbawa. For example po, 10,000 pesos. Sa na lamang po, sa 2% per month. Ang 2% po ng ng 10,000 is 200 pesos. O let's say 5 years natin babayaran, 60 months. So yung 200 times 60 nasa 12,000 pesos po 'yan. So ibig sabihin po, mas malaki pa yung interest dun sa principal. Di po ba? Kasi mahaba yung termino No, the longer the term po, talagang lalaki po ng lalaki yung inyong interest. Kaya po ako, ang maipapayo ko po dun sa mga nanghihiram, importante na intindihin nyo po maigi yung kanilang payment scheme. Alamin nyo kung magkano yung interest rate, tapos i-multiply nyo dun sa term. Para malaman nyo na, ay, ganito palang kalaki yung aabuti na interest. Di po ba? Kasi po, ito yan, kagaya po ng company namin, ini-explain namin maigi yan na ito na-approve sa inyo, tatanggapin nyo po ba? O pagka sinabi niyang hindi, tapos na po yung yung transaction namin. Pag sinabi niyang sige tuloy po tayo. I-explain namin yun na out of dito sa amount na na-approve sa inyo, meron kaming processing fee na i-deduct. Tapos ang natin, ang interest rate natin ganito po. Tapos na-approve lamang po kayo sa ganitong termino. Okay? So bago ho nyo uuhan, computing nyo po. Let's say for example nga, 10,000 na na-approve. Sa 2% per month. O di po ba, that's 200. Additional na interest per month. O di po ba? So, ngayon, compute nyo. Kung sinabi na na-approve kayo sa let's say, 60 months. O di ba? So, that's 12,000 pesos. Napakalaki hunong interest na yun. Okay? Pag-isipan ho nating mabuti bago natin siya pasukin. Kasi, totoo yun, kalimitan ho sa atin talagang, lalo, kung first time lang na-approve, medyo excited ng konti. Pero, wag ho yun dapat na namumutawi sa atin Okay, or di kaya yung iba sa sobrang
marami nang iniisip dahil nga may kailangan bayaran. Nung na-approve, nasabing na-approve, wala nang naisip, na blanco na siya. Na ano na dun sa dun sa amount na makukuha niya kasi nga matutugunan niya na yung kanyang pangangailangan, no? Lagi ho nating imutawi sa ating isipan na kailangan maintindihan natin yung ating utang kasi po obligasyon 'yan. Hindi ho natin po pwedeng yan kung parang bang yung mainit na kanin isinubo pag napaso iluluwa. Hindi po. Nung kagaya po nun sa inyo, well, yung sa inyo unfortunate lamang po kasi nga nawalan kayo ng trabaho at may sakit po kayo. So, definitely yan, para sa akin, kung ako ang tatanungin kung ako team leader nun or supervisor nun, makikipag-ugnayan ako sa inyo at talagang bibigyan ko kayo ng payment option. Kasi nakikita ko naman nagbabayad kayo ng 3,000 eh. No, kaya lang, uulitin ko po, hahaba po yung termin ninyo. No, at lalaki po yung halaga ng utang ninyo. Kasi nga ho, kumbaga, ibabase lamang po dun sa kakayanan nyo eh. Yung amount na na magiging amortization. Instead ho na 5,000, gagawin 3,000. So, ibig sabihin, papahabain ho yung termino nun para maging mababa po yung amortization. Yun lamang po ang maibibigay ko sa inyong payo kasi unang-una may sakit ho kayo. Di po ba? And health is wealth po. No, kailangan po nating tugunan, hindi natin po pwedeng pabayaan 'yan. No, kaya nga ako, yung sinasabi sa inyo kanina, sa tingin ko talagang papabor sila sa inyo kasi nga ho, biruin nyo, meron na kayong sakit. Wala pa kayong trabaho, pero nakakapagbayad pa rin kayo ng 3,000. It's just so happen na hindi kayo nakapag-communicate sa kanila, so pumapasok lamang po ng parcel yun at napapasok lang doon sa interest and penalty, sayang. Di po ba? Kaya nga ho, makipag-ugnayan po kayo sa kanila para po mabigyan kayo ng magandang payment option na nababagay po sa inyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.